Labstronic TV. Good afternoon mga ka-Labstronics, no? Ayan, mayroon tayong aasikasuhin dito guys. Dito to sa bahay ni Balila Sounds. Ayan, calibrate niya po yung DPX drive rack na PX ang model guys. Para sa kanyang monitor kasi yung mixer niya is analog. Ayan, para maging easy yung setup niya guys sa monitor. Ayan, natin RTE natin, gamit natin yung DBX na RTE mic. Saka shoutout sa kay yung friend ko si B Audio Legend Sounds. Ayan, nagpunta yung studio dito para malaman niya kung paano mag-calibrate ng drive rack na PX drive rack PX guys, no? Ayan si Balila guys. Ayan si B Audio din siya. Alay, nakaano tayo. Ayan guys, yung gagawin natin muna, mag-bank noise tayo dyan. Gamit natin yung DPX PX drive rack guys, no? Ayan, antayin natin hanggang magano siya, hanggang ma-puli yung niya, yung pink noise. Tapos siya na rin ang guys, calibrate ng dalawang speaker dyan na pang monitor niya. Ayan, hanggang matapos yung niya guys, yung calibration niya. So kami nakaantay lang po kami guys, no, para malaman natin yung niya. Ayan, tapos na siya guys. Ayan, check natin yung niya, yung nangyari, kung may naiba pa. Hindi lang namin guys, no, kasi wala kaming stand, kasi biglaan to guys. Ayan, na-calibrate na siya ngayon. I-set natin sa guys, sa AFS or auto feedback suppressor guys. Ayan, mag-ano tayo ng microphone para i-set up na natin yung AFS niya. Tapos yung niya guys, yung setup sa AFS is dalawa guys, fix setup at saka live setup guys. Bali 6 yan, bali 12 yan siya guys. 6 yung fix at saka 6 din yung live. So yung feedback niya sa fix is 6 at saka yung sa live niya is 6 din. Kaya set na natin guys. Tsaka gagamitin natin yung microphone mamaya kasi set pa natin yung niya. Ayan na guys. At saka antayin natin yung owner, si Leo Balila sa yung microphone, kasi wala pa yung microphone guys. Ayan, antayin natin pagkatapos. Ayan, check natin yung microphone guys para malalaman natin. Ayan siya guys. Ayan, tanggalin natin yung RTE mic kasi tapos na eh. Ayan, yung gagawin natin ngayon guys is tayo, pa-feedback natin yung yung system guys. Ayan, gilagay tayo ng microphone at saka yung isang SM58. Ayan, na luma pero gold yan guys. Ayan, kasi guys, sound check natin. Ayan, pa-feedback muna natin guys, ha. Ayan, feedback ayan, paganahin na natin yung feedback. Ayan, ang niyan guys, set up kayo ng 0 dB sa mic. Pagkatapos niyan, pa-feedbackin na natin guys. Ayan, set up natin 0 dB hanggang tapos pagkatapos yan guys, magma-set up yung 0 dB sa mixer. Yung yung mic check nyo, naka-set up 0 dB. Ayan, ngayon, ayan, pinatol na namin nga dyan guys kasi walang mic stand kasi nasa kahon. Ayan, pa-feedback na natin guys. Ayan guys, pa-feedback na natin hanggang mawala yung feedback guys. Yan yung talaga niya, yung gagawin natin. Ayan, set natin yung AFS niya guys. Ayan, yan siya, hanggang mag-feedback yan siya guys. Ayan, kasi yan ang pinaka pinaka the best eh. Ang nakaganda lang dito sa guys, sa drive rack na AFS, kasi ikumpara mo sa equalizer, hindi siya yung music niya or ang tunog guys, hindi siya magbago. Kaysa equalizer, pag i-calibrate mo ng by frequency, parang mag-iba yung tunog niya. Pero dito sa drive rack guys, iba.
Kasi gagana siya pag malapit yung microphone sa speaker system natin. Doon pa siya gagana pero wala talagang mangyari guys. Yung ano niya, yung tunog niya is ganun pa rin. Walang mawala. Gaya ng EQ. May mga frequency talaga na mawala guys. Ayan siya. Ayan. Ubusin natin hanggang mawala yung feedback. Kasi yung feedback niyan guys sa may ano pag i-press mo. Tatakbo yung ano guys, yung ano niyan, sensor yan. Galing sa sub frequency, low frequency, mid frequency, mid high frequency at saka papunta sa high. Ayan. Pag maubos na yung fix ano yan guys, yung sa FS, yung fix niya na feedback, ayan, tapos na. Ayan, pagkatapos ng fix, doon naman yan sa tatakbo sa live guys. Pero yung live guys, yung pinakamaganda kasi pag malapit na talaga masyado yung ano guys, yung microphone, siguro mga 2 feet or 3 feet. Ayan, doon siya mag-action. Ayan, yung live. Yun sa aking sa aking experience kasi ginagawa ko to Ginagawa ko talaga to. Kasi para mas madali, lalo na pag iiwan namin yung system, ayan, ang sound system, iwan namin sa mga mga bago namin mga tinuruan na mga sound tech. Ayan, hindi sila maghirap guys. Ayan. Yan siya. Yun ang talaga ng FS dito sa drive rack guys. Pinaka-importante yan sa system natin na yung mga microphone natin guys, i-load natin sa ating mixer, tapos set natin sa 0 dB, tapos angat natin yung mga feeder hanggang mag-feedback para ma-detect ng guys ng drive rack. Yung sa AFS side, pakita nyo man guys sa diyan sa may panel niya, may AFS. So click nyo lang yun, lalabas yan. Tapos na tayo feedback tayo. Ayan yung gagamit namin diyan guys, isang microphone lang kasi nasa budiga. Ayan, hirap mag backlash, kaya isa lang gagamitin namin, pang sample namin lang yan Pero yung nangyari maganda kasi itong dalawang speaker niya guys, gagamitin niya sa monitor, kaya itong drive rack PX niya guys is sa monitor lang po. Ayan, ganyan lang kasimple yung dito, kasi mayroon din siyang drive rack dito para sa house, yung drive rack PE, walang to, PE lang, drive rack PE plus. Pero yung dito guys sa PE plus at saka sa PX halos pareho lang, kaso yung PX is may may 3 output. Pwede mo gawing high, pwede mo gawing low, at saka mid, at saka low. Ayan, at saka yung pag-pull sa PX guys, pwede rin yung output 1 gawin mong main, tapos yung output 1 and 2 gawin mong delay. Ayan, pinaka-maganda dito kasi sa PX is wala siya. Kasi yung out niya is left right out at saka sub out lang po. Ayan, pang home theater lang to yung yung PX, pero pwede rin yan yung gagamitin sa house. Kasi mayroon ako diyan, ginagamit ko sa house Ayan guys, no. Ayan, pagkatapos yan guys, i-save na natin. Ayan, i-save na natin siya para mas maganda yung niya, yung tapos kung siya, pag ma-save na siya guys, pwede mo na yang i-save mo, tapos i-compare mo yung preset niya at saka yung ginawa mo. Ayan, pwede mo i-compare pagkatapos mo ma-save. Ayan, lagyan mo ng pangalan. Ayan, at saka ayan si Biojo. Ayan, naka-smile siya kasi ngayon pa siya saksi kung paano mag RTE guys. Ayan, ayan siya. Ayan yung blue guys, si Leo Baliw, may-ari ng gamit. Ayan guys, no. Yan yung ginagawa namin sa mga friend namin. At saka sa iba kasi gamit sila ng mas smart. Wala kaming mga pang smart kasi kami, analog pa kami guys. Kasi hindi naman kami talaga na malaking sound system. Ito nga sa amin guys, hilig namin. Tapos business po namin. Small business po namin to, yung sound system. Pero ginagamit talaga namin yung pag may mga drive rack guys, ginagamitan namin yung RTA para ma-set up namin yung sound. Ayan tong yung niya, yung maliit. Ayan, RTE mic. Ayan guys. Tapos na-test namin yung RTE mic kasi yung pagbili niya ng drive rack, sweet siya kasi may RTE mic. Kasi yung RTE mic sobrang mahal, siguro nasa 20,000. Ayan siya.
Kaya naka-save po si Mr. Leo Balila guys, no. Ayan, dito kami sa bahay niya. Sina-soundcheck namin yung ano, yung pang-monitor niya na ano na speaker system. Ayan. Loaded yan ng ano guys, yung live na 4 inches ang voice coil at saka yung Twitter niya is 3 inches din. Ayan, puro live lahat. Ayan, kaya ginamitan namin ng RTE para ma-personalize yung ano, yung setup niya. Ayan. Hindi na siya gagamit ng EQ. Ayan, direct na naka-calibrate yung ano, yung EQ niya through RTE mic, and then nag-AFS kami para nag-AFS kami sa ano, sa mixer niya papunta doon sa may monitor niya. Ayan, naka-feedback suppressor na kami. At saka yung last guys, mag-ano tayo ng ano, limiter. Ayan yung limiter, pwede naman ano yan, ang tawag niyan, ibahin yung timpla kasi pag mag low voltage guys, iba yung ano ng limiter kasi nagaiba talaga yung tunog niyan. Kaya yung ano ginamit namin, nasa ano lang 0 dB lang yung limiter lahat, naka 0 dB. Kasi pag mag low voltage yan, magiba yan, mas ano siya, mas effective siya pag sensitive siya pag low voltage. Kaya dito lang kami sa 0 dB guys. Ayan, pasensya na po kayo kasi yung camera namin nakatutok kay B-Audio Lights and Sounds. Ayan guys, sorry talaga, pero yung ano yung pinaka-importante diyan, nakita nyo kung paano ginamit yung ano, yung RTE mic sa drive rack. Ayan siya guys. At saka ano, ito na, ayan, maganda yung ano niya, yung resulta. Ayan. At saka ano, tong ano kasi guys, yung drive rack nito guys, dito sa amin, ano lang talaga yung nagagamit ito. Ano, hindi talaga lahat ng mga sound system kasi yung iba kasi guys walang RTE mic. Yung iba kasi nag-discuss, sabi nila pangit daw ang drive rack. Oh, totoo guys, yung iba nasabi ng pangit kasi hindi niya alam kung paano gagamitin. Kasi pag wala kang RTE mic guys, kasi yun pinaka-importante, yung ano, yung mic instrument ng drive rack, yung pinaka-importante guys. Kaya dapat, ayan na, malapit na ako diyan guys. Ayan 1 foot na lang yan guys, 1 foot. Ayan, tapos malalaki pa yung mga speaker diyan. Tapos yung ano, yung amplifier diyan is Skrill 25. Ayan guys, ayan pinaka ano diyan. Ayan, hanggang dito na mga Kalabsatronics. Salamat sa pagpunta. At saka sana kung may question kayo, write in comment.